Hey guys! So I will be going to share to you my birth delivery story part 1. Oh. Yay! Ikaw, Jud! My cheerleader here, So, sa mga naghihintay ng aking birth delivery experience part 1, ito na po yun. So, hopefully, matuloy-tuloy ko na talaga mag-story sa inyo. So, don't mind the background kasi may baby ako dito sa harapan, sa gilid ko. So, cheerleader ko siya ngayon. So, anyway, yun na nga. July 12 ako nanganak, 2024, last year. Since yung hubby ko ay 4 AM nag-duty until 2 PM. So, ako lang mag-isa sa house kasi mga 2 AM alis na yan siya kasi magbibiyahe pa. Well, may kapatid din naman ako nandun sa house. Pero, yung to assist sa akin, ako lang talaga. So, anyway pala, yung background ko nung nagbubuntis ako, ayoko ng tao, ayoko kumausap ng tao, ayoko makicommunicate ng mga tao na hindi ko gusto. Na hindi ko gustong makita or, you know, ganun. Basta I have mood swings talaga malala nung ako ay nagbubuntis pa. So, kaya kapag umalis ako sa house, kapag may bibilhin lang, kapag nagugutom, lalabas, kakain, or kapag may check-up, so ganun lang. July 10, medyo sumasakit-sakit na yung tiyan ko until sa ginamonitor ko na. So, yung interval niya is medyo taas pa, interval ng contraction until sa July 11. So, yun na. July 11 ng gabi, hindi na ako nakatulog kasi masyadong sumasakit-sakit na, ganyan. Anxious din ako, hindi ako masyadong, hindi masyadong focus yung mind ko. Pero, of course, mind conditioning. Yan, that I will be okay, everything will be fine, so ganyan. So, yun, until sa, umalis na yung hubby ko, kadlawon. So, yun na, madaling araw ng 11, hindi na talaga ako nakatulog. So, yung interval ng ko is may 5 minutes na, 3 minutes, ganyan. So, pero nawawala, kaya ko pa. So, yun, kaya ko pa talaga. And everything, wala talaga yung, hindi din naman kasi ako masyadong OA kapag nasasaktan or masakit ako, ganyan. Hindi talaga ako masyadong OA dyan. Pero, kaya, nakapaglaba pa ako. So, may pinsan ako, tinawagan ko, babae siya. Siya yung nag-assist sa akin kasi siya yung plan ko na dalhin sa ospital. So, yun, naglaba pa kami ng morning, yun talaga, handwash pa yun. Nakaupo pa ako, handwash pa yun. Sumasakit-sakit na yung tiyan ko, pero naglaba pa din ako yun. Until sa, hindi ko na makaya kasi yung interval ng contraction ko is 3 to 5 na. So yun, 3 minutes to 5 minutes na. So yun, na-alarm na ako. And then, hindi ko na tinapos yung paglalaba ko. Si Clyde na yung pinsan ko na yung nag-continue ng paglalaba. So, nagkain na kami, mga 10, ganyan. Hindi ko na masyadong nakakaya yung sakit. And kapag 3 minutes to 5 minutes na yung interval ng contractions, kailangan na talagang magpunta ng hospital. Kahit kaya ko pa, alam niyo yun. Actually, nagdadalawang isip ako na pagpunta ng hospital. Yung nag-push na lang talaga sa akin na magpunta na ay yung tita ko sa abroad. Sabi na talaga na, unsa pa ba nimong gihulat? Ano pang hinihintay mo? Gusto mo ba na sige na, mubuto ang imong panubigan bago ka mo adto hospital? Dili man na pwede, dapat dituan na. Dapat mas safer kapag dituan na ka sa hospital, mapuputok na ang panubigan. So yun, yung sabi niya, kaya ako rush na ako. Papunta namin sa hospital, Diyos ko. Kami lang dalawa ng pinsan ko. And then, naglab ako, tapos yung pag-fill up ko ng 4, medyo shaky na yung hands ko, ganyan. And then, nakagapang din naman. Pero nung pag-BP sa akin, mataas yung blood pressure ko. Kasi nga, bago pa lang ako din nakaupo, dumating, nag-blood pressure agad yung nurse. Sabi ko nga, pwede later na lang, pero continue niya. So yun, until sa okay na, ganyan. And so yun na nga, mas kinakabahan ako sa IE kesa sa yung panganganak, or basta kinakabahan talaga ako sa IE. Then na ako doon, kinakausap ako ng mga nurse, ng assistants, okay din naman, okay talaga masyado yung pag-take care nila sa akin nung nasa nasa emergency room na ako. So pag IE sa akin is, nasa pa lang ako, 3 cm ba yun or 4 cm? Hindi pa daw masyadong tagtag. So yun, since sinabi ko nga na may 3 to 5 interval ako na contractions, kailangan nilang i-monitor yun. At doon nakita talaga sa sa monitor, sa pag-monitor nila sa akin, nakita talaga nila na nag 3 to 5 interval contractions na ako. Kaya 2 PM for admission na ako. So yun, since bawal yung phone sa emergency room, yung pinsan ko yung sinasabihan ko na mag-connect sa husband ko. So yung husband ko naman, medyo medyo alam ko talaga na kinakabahan siya kasi alam niyo yun, yung nagtatrabaho pa ako, pero yung asawa ko, manganganak niya, parang ganyan. Pero I really assured him na okay lang ako, chill lang ako dito, so kailangan chill lang din siya kasi mag-travel siya, mag-motor siya, pero ayokong ma-distract yung yung driving niya kapag umuwi na siya. So yun, hindi na kami nagkita sa emergency room kasi for admission na ako. Doon na ako sa labor room, doon na kami nagkita ng bandang 2
pinatulog ko muna siya, pinauwi ko muna siya sa bahay, and then, siya pa nga yung kinakabahan ako, chill lang. So, ito yung time na nasa nasa wheelchair na ako kasi for admission na Punta na kami doon sa labor room. So, sa labor room, sabi ng nung nasa entrance na ng labor room, sabi ng nurse na, ma'am, stand up ka na, maglakad ka, papasok pa. So, yun, dun lang banda. So, yun, sabi, pa ako kasi, natawa pa ako kasi sabi ko sa nurse na, hala, nurse, ako lang mag-isa. So, yun, natawa pa ako. Ganyan pa ako, pero naka-lockdown ako. Natawa ako, parang, ang dami nilang nurse and may doctor pa, tapos ako lang mag-isa. So, yun pa, medyo, creepy naman ng lugar din ba, parang may creepy something. Kasi ako lang, tapos may daming mga hospital beds ba, so ganyan. Pero, mind nyo, ang linis talaga ng Brokenshire. So, sa Brokenshire na po ako nanganak. So, yun ang linis nila. So, yun na nga, naka-lockdown ako, at saka naka-diaper din ako. Then, sabi ng intern na, ma'am, ilang CM ka na? Sabi ko naman sa kanya. Siguro 3 pa daw, 4 pa daw, ganyan. Natawa pa ako, natawa din siya. Sabi niya na, question din niya ulit na, mag-CS ka, ma'am? Sabi ko, hindi. Siguro, hindi ko alam. Ganyan sabi ko sa kanya. Kasi ma'am, nag-smile ka pa, so probably hindi pa talaga masyadong masakit yung tiyan mo. Hindi ka pa talaga active labor ako. Oo nga po eh. So yun natawa lang din ako. So yun, naglakad-lakad ako, ganyan, until sa napunta na yung husband ko, nasa visiting area. So yun, naglabas din ako. Buti na lang nung nagkita pa kami. Nagkita pa kami. So diretso siya sa hospital. Doon na kami nakita sa visiting area doon sa labor room ng hospital. So yun, and then nag-usap lang kami ganyan, kumain din ako ng konti ng sabaw na dala niya, ganun. So pinauwi ko siya kasi need pa niya mag-rest, and then balik na lang siya mga 6 or 7. Pero sabi ko talaga sa kanya na please bigyan mo ako ng spoon and fork kasi wala akong dala, tapos bawal sa yung hindi disposable. So yun, ako. Yun yung bilin ko sa kanya. Pagpasok ko ulit, mga 4 ganyan, ang dami na, nagsunod-sunod na talaga yung admission, yung mga kasabayan ko na nagli-labor, tapos naawa pa ako sa iba kasi na-slide pa yung isa, tapos nagdurugo siya, and then need talaga i-monitor yung baby niya. So yun, pero nasa labor room siya kasi medyo masakit-sakit na daw yung tiyan niya. Chill lang ako, chill, as in chill lang talaga ako. Tapos yung mga tao na, yung mga buntis din na nagle-labor na nasa tabi ko, ganyan, nasa harapan ko pa. Ang na talaga, parang ang sakit-sakit na talaga para sa kanila. Alam niyo yun? So yun, and then nasira lang talaga yung mukha ko, like parang hindi ko na talaga maitsura yung mukha ko nung time na 6 PM na, tapos wala pa yung spoon and fork, tapos yung food ng hospital andyan na, tapos gutom na ako talaga masyado. Lagi kong sinasabihan yung mga nurse, I really need spoon and fork, need ko na kumain. Tapos sabi ng nurse din na huwag ka masyadong kumain ng maraming, ma'am. Ngarag na ako, medyo naapektuhan na ako kasi sumasakit na din talaga masyado yung puson ko, at saka tawag nito, gutom ako, wala pang spoon and fork. Ang ginawa ko, yung kasi yun, cartoon, parang disposable cartoon ba, ganyan. Yung sa food ko, chicken curry pa yun. So yun, gitir ko na lang. Gitir ko na lang yung parang takip, para yun. Tapos yun yung ginamit ko pag spoon. So sabi ng nurse, alam mo, kawawa ka naman, wala pa talaga yung husband mo. So wala na akong choice, kumain na talaga ako, pero konti lang talaga yung nakain ko. And then after ng mga ilang minutes, nag-IV ako ulit. So, sabi ng nurse na, hala, 4 pa din talaga siya, 4 CM pa din ako. So, hindi pa ako active labor. Masyadong umiiyak ang baby ko, ganito na lang muna, kasi gusto niya magdede. So, anyway, yun na nga, nag-IV na ulit sa akin. So, 4 CM pa din ako, hindi pa talaga ako into active labor. So, ang ginawa nila sa akin is, hindi pa ako nakaswero na. So, ang ginawa nila sa akin is, nag-induce na si Doc, kasi mga bandang 6 PM na yun siya, 6:30. So, gi-induce na ako, and then, hinahiga na ako, nag-dextrose na din ako, may swero na din. So, ganun ba? And then, tapos, andyan na yung OB ko. So, sabi ng OB ko na, ay sus, ito yung baby ko, masyadong maingay. So, yun, sabi ng OB ko na, okay ka lang yung heart mo, kasi, ako may mitral valve prolapse, so wala akong, aside sa minomonitor niya yung baby ko, minomonitor din ni Doc yung heart ko. Nung time na i-induce na ako, as in, alam ko talaga yung mga term, nung nanganak ako, alam ko talaga yung mga term, alam ko talaga yung mga things na yung ini-insert nila sa dextrose, parang ganyan ba. So yun, yung mga gamot ganyan. So sabi ko sa nurse na, ano yan, oxytocin na ba yan, induce na ba ako, parang ganyan ba, talkative ako masyado, parang alam ko kung ano yung mga binibigay na nilang gamot sa akin. Good. So yun, andyan na si Doc, pinatanggal niya yung diaper ko kasi dapat yung diaper doon, and then parang ako masyadong maarte talaga ako, kaya medyo nandigay ako na yung hinihigaan ko, yung blood ko ba sa bed. So yun, parang ayoko talaga. And then, ang nangyari din is, yung nurse, doctor yun siya, resident doctor ng Brokenshire, gi-IE na ako. So
sabi niya na 4 pa talaga do, kanina pa to 4. So sabi niya na, sure ka? Ganina naman na siya. So sure ka, kanina pa yan siya dito. So yun, as in, sa isang anuhan lang, parang ilang minuto lang nakatatlong sila sa akin, nakatatlong IE sila sa akin. So yun, parang medyo dun talaga ako na trauma sa IE talaga, hindi talaga sa panganganak, dun talaga sa IE. So yun na nga, hindi pa ako active labor, kaya nag-induce na si Doc sa akin. And then, yung time na, so dumating na yung time na sumasakit na talaga yung tiyan ko, para hindi na talaga maitsura yung face ko ganyan, pero pinatulog muna nila ako. So sabi nila, ma, may this is, sedation, 50%, 70%, mawala yung sakit, ganyan, parang, ganun yun, 70% or 50% lang na pinapili ako kung anong anesthesia ba yun or sedation, so, something ganyan yung tinurok sa akin. So para siyang anesthesia na hindi ko masyadong maramdaman yung pain at saka makakatulog ako. Pero ma-feel ko pa din konti lang, so ganun. And then, until sa wala na akong maalala kasi parang groggy na ako nung time na yun. Tsaka parang mga 11 PM, dinala na nila ako sa delivery room. So yun, siguro din nag-call sila sa husband ko na dinala na ako sa delivery room. Pero hindi pa, as in, yung sa delivery room, Diyos ko, parang siguro feeling ko isang araw ako nagstay sa delivery room. So mga 11 PM ako pinapunta sa delivery room. Tapos mga 2 AM ba yun ako nanganak. So ganyan talaga. 2 ba yun? Hindi ko alam. 3? Or hindi ko na maalala. Ano ba yun? So yun yung time interval na as in doon sa labor room talagang na ako. Nagwala na talaga ako. Hindi na talaga maitsura yung face ko ganyan. Medyo nahirapan talaga ako nung nasa delivery room na ako kasi basta. So, iparto ko na lang yun. So, yun na lang muna sa ngayon. And, grabe yung baby kong to. Masyadong makulit! Masyadong makulit! Gusto niya kasi na maghiga kami pareho tapos magdede siya. So, yun lang naman. So, yun na lang muna sa ngayon. Later na lang, or bukas na lang yung part 2 ng birth delivery story ko. So, thank you so much for listening and, dahil tinapos niyo yung video na to. So, thank you so much. Bye-bye, everybody. You say, bye-bye. 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 You say bye-bye, everyone.